Maayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa inyong tanan. Uy, good morning, good afternoon, good evening. Today is Wednesday at mag-12 na. Ngayon lang ako nakababa. After kong half bath, pumunta ako sa basement dahil naglaba ako ng mga pamunas ng mga plato. Late na ako mag-start ng vlog. Nag-edit pa kasi ako eh. Kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, alam niyo kung ano tong niluluto ko. So kung hindi pa, panoorin niyo po yung vlog ko kahapon. Ililive ko yung link at the end of the video. Tatapusin ko lang tong niluluto ko kagabi. Natatawa ako sa sarili ko dahil ngayon ko lang siya nabalikan. Titikman ko muna kung masarap na ito. My God, ang daming oil ito. Ay, masarap siya. My God. Masarap siya. Lagyan ko siya ng dahon ng laurel. Doon sa nakita kong video, wala siyang dahon ng laurel. Pero ako maglalagay ako. Parang feeling ko talaga pahumba na to. Kulang na lang na ito, bulaklak ng saging para maging humba na talaga siya. Lulutuin ko lang to. Hindi pa malinis itong kusina namin kaya lilinisin ko lang. Alam nyo ba, kanina, nagmuni-muni ako ba habang nag-facial, nag-skincare ako. Sabi ko sa sarili ko, ala, feeling ko, ito talaga yung tinadhana sa akin ng Panginoon. Kasi, akalain nyo, na-expose ako sa German world ng 6 years old ako. Sa layo ng bahay namin, sa layo ng lugar namin, isipin nyo, Mindanao ako lumaki talaga. Sa Mindanao, palipat-lipat ako ng bahay nung bata pa ako. Tapos, napunta akong Bohol dahil sa auntie ko. Kinukuha lang nila kami, pinapabakasyon nila kami sa Bohol para makalaro din namin yung anak niya. Tapos, nung time na nakarinig ako ng German na word sa aking uncle, every time na nagsasalita yung uncle kong German, sa bibig ako tumitingin. As in, sa bibig talaga ako tumitingin. Eh, sa kanila kasi dito, culture nila, or normal sa kanila dito, pag nakikipag-usap ka, sa mata ka talaga tumitingin. Rude sa kanila or parang hindi maganda sa kanila pag nag-uusap kayo pero hindi ka tumitingin sa mata nila. Tapos, dun na tumatak sa utak ko na eto yung favorite language ko. Ito yung first ever na favorite language ko. Kahit na nakakapagsalita na ako na English ha, pero yung English talaga, hindi ko siya masasabing favorite language ko. Kahit na nag-excel ako sa English na subject sa elementary. Elementary ako, English yung favorite subject ko. Pero nung na-expose ako sa German language, sa resort na yun, kasi I think 90% ng guests ng aking uncle is German. Yun yung tumatak sa utak ko. Parang feeling ko talaga, ito yung nakadistant sa akin ba? Ito yung plano ng Panginoon sa akin kung bakit ako nandito sa Germany. Yun yung nare-realize ko habang nag-skincare ako, nakatingin ako sa salamin. Tapos sabi ko, baka ito talaga yung nakalaan na buhay para sa akin. Kasi nga, sa maagang edad, na-expose ako sa German world or German people. Second is, German yung favorite language ko. Kahit na hindi ko pa yun alam ha, kahit na hindi ko pa yun nasasalita. Tapos, ang willing-willing kong matutong mag-German as in. Tapos, sinabi ko pa sa sarili ko, unang-unang country na gusto kong puntahan is Germany. Parang bumalik lahat nung mga alaala ko nung bata ako ba? No? Tapos yun nga, nagkatotoo siya. Pero hindi ko inakala na German yung mapapangasawa ko. Kasi hindi naman ako nag-iisip na mag-asawa na. Sobrang galing lang. Though hindi Germany yung first country na napuntahan ko, Singapore yung una kong napuntahan. Considered na yun siya dahil dun kami nag-meet ni Nico. Dun niya ako kinita nung papunta ako dito. Doon niya ako sinundo. So, nagbakasyon kami muna sa Singapore. I think mga 3 days kami sa Singapore. Sa mga baguhan pa dito, marami pa rin nagtatanong kung saan kami nagkakilala ni Nico. Meron akong video nun. Lalagay ko yung link sa description box. Sasabihin ko lang po sa inyo na hindi kami nag-meet sa dating app ni Nico. Personal kaming nagkita. I mean, sa hindi inaasahang panahon, hindi inaasahang pagkakataon. Way back December 2013. Parang feeling ko talaga na distant
yung nangyari kasi nga yung nabook nila na vacation supposedly sa Leyte. Then nakatanggap sila ng email na nasira yung resort dahil sa Super Typhoon Yolanda. Tapos nagbook sila ng hotel kung saan ako nagtatrabaho or saan ako nag-working student. So, yun na yung time na nagkakilala talaga kami. So, if ever na gusto nyo ng full story, pagpasensya nyo na lang yung mukha ko doon kasi hindi ko na-realize na ganun pala ang mukha ko doon sa video na yun. So, pagpasensyaan nyo na. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Anyway, ang dami mo naman dal-dal. Di ba sabi ko sa inyo, maglilinis ako ng kusina. Ang aga-aga, ang dami mong dal-dal. Anyway, i-greet ko lang si Francesca Bethina and Zamora. Happy birthday! And then, before ko makalimutan to, kasi pag nag-e-end ako ng vlog, lagi ko nakakalimutan na meron pala ako sasagutin na tanong. Tanong ni Ace Marikit, Hi Miss Anne, ask lang, yung mga in-laws mo ba pinapanood yung mga vlog mo? Ingat and God bless. Thank you so much, Ace. Yung biyanan kong babae, nanonood siya ng mga vlogs. Halos araw-araw din siyang nanonood kahit na hindi niya naiintindihan. Yung papa naman ni Nico, nanonood din sila pag merong time. Pero, hindi ko alam kung ano yung mga pinapanood nila. Pero feeling ko, yung mga pinapanood lang nila, yung mga travel vlogs, yung mga ganun. Pero yung mga vlogs ko na dito lang sa bahay, hindi ko sure. Pero sabi nila, nanonood sila sa akin. Nasashock na lang ako na, sasabihin nila, nanood kami ng vlog mo, pero hindi namin maintindihan. Ang cute nila as in, nakasubscribe din yan sila. Kaya nahihiya ako pag nagva-vlog ako minsan dahil nakikita nila, nahihiya ako. Pero yung lola at saka tiyuhin ni Nico, hindi yun nanonood ng vlog. Sure ako na yung lola ni Nico, hindi yun nanonood dahil wala naman yung account, wala din yung cellphone. As in, wala. Uy, ginoo ko, nag-alboruto manidre. Nilakasan ko kasi siya para mabilis kumonte yung sabaw. Hindi pa ganun kalambot ang papa. Nagugutom tuloy ako. Gusto ko magsutanghon pero meron ako nito eh. Sa daldal ko eh, hindi pa rin ako tapos sa kusina. Ano ba yan? Wag na wag niyong kalimutan uminom ng tubig. Lalong-lalo na sa Pinas. Ay, ginoo ko, sobrang init sa Pinas. Kaya, always drink your water. Lagi akong naglalagay dito ng tubig para pag nakita ko siya, iinom ako kaagad ng tubig. Dahil lagi kong nakakalimutan uminom ng tubig. Nare-realize ko na lang pag nasa kama na kami. Sabihin ko na lang kay Nico, hala, hindi ako nakainom ng tubig ngayon. Yung ganun, nakakalimutan ko talaga siya. Kaya, kayo dyan sa Pinas, or kahit na saang sulok man kayo sa mundo, uminom kayo ng tubig. Water is very, very important. Nag-English, uy. Palipat-lipat tayo ng area. Basta, drink your water. 8 glasses a day, o pak. Huwag kayo mag-alala, yung baso ko, pinapalitan ko yan everyday. Balik na naman tayo dito eh. Ito pala yung mga dinala ni Nico kahapon. Ito mga ganitong cellophane, mga nilalagyan ko ng baon niya para hindi siya mag-leak. Lagay ko lang po lahat sa dishwasher. Nag-aalboruto na talaga to siya, uy. Sobrang dami niya pang sabaw. Ito naman, ito yung pinabaon ko kay Nico. Papakain ko to sa kanya mamayang hapon, pag-uwi niya, pang dinner niya na. Ito yung niluto ko kahapon na tofu. Kung gusto niyo malaman kung paano ko to niluto, panoorin niyo yung vlog ko kahapon. At alam niyo ba, nung na-switch off na yung camera, nag-end ako ng vlog, sabi niya kaagad sa akin, excited na daw siyang kumain nito dahil sobrang sarap daw. May nagtanong sa inyo kung sweet ba din kami off-cam. Mas sweet na sweet si Nico pag off-cam. Doble yung kasweetan namin off-cam. Sinabihan niya ako kagabi na maraming salamat sa pagluluto mo sa akin ng pagkain. Sobrang simple words kung tutuusin, pero sobrang laking impact sa akin, or siguro kung nasabihan din kayo ng ganyan sa inyong partner or sa kung sino man sa inyo, sobrang sarap
sa pakiramdam, sobrang laking impact sa atin, di ba? Kung sasabihin ko na nandito siya, alam nyo yung magiging reaction niya. Nakikringe siya or parang feeling niya sobrang cheesy, ganon. Kaya nag-aantay talaga yan siya na walang camera na naka-on. Tapos sabi niya sa akin kagabi, the best daw ako. Hindi nyo lang siya nakikita all day sa vlog dahil trabaho siya at kung nandito naman siya sa bahay, ayaw niya din ng camera. Minsan lang, mga pakita-kita ng hello or hi. Alam niyo na kung napapanood niyo talaga yung aking vlog. Dati talaga, nagtatago pa yan talaga siya. Ngayon, nagpapakita na siya pero hindi yung atat na magpakita sa vlog or mag-vlog talaga. Hindi siya ganun. Ang dami ko na namang daldal. Wala akong magawa ngayon. Gusto kong linisin yung aming closet pero hindi ko to maiwan-iwan itong niluluto ko. Ang dami ko din kailangan tupiin. Magtambak yung tupiin ko. Hindi ako nakapag-map kahapon doon sa kwarto namin kaya ngayon ko siya gagawin. I think maglilinis din ako sa aming terrace. Naantay ko na lang kasi kung kailan yan kunin ng kiwi ni Nico. Yung mga gamit dyan sa terrace. Sa kanya kasi yan. Busy din yun eh. Nirenovate niya yung tinitirhan namin na apartment sa kanila. Nung bago pa ako dito, nakahilata lang ako, hindi din ako nagluluto dahil si Nico ang nagluluto. Naglilinis lang ako ng bahay, tapos after ko maglinis ng bahay, pwede na akong maglata-ilata. Maliit lang din naman yung apartment namin dati. Meron akong house tour doon. Kung hindi nyo pa yun napanood, lalagay ko yung link sa description box. My God, sobrang dilim dito sa amin. Uy, ang laki nung, may dagom eh. Ang lakas ng hangin, ang dilim sa labas. Maitim yung kalangitan. Bakit ba? May bagyo ba? Ayan, hindi kasi ako nanonood ng mga balita-balita. Uy, nalulungkot ako sa palit ba? Kasi umuulan siya ng malakas. Sabi kasi ng tiyo ni Nico, pag naulanan, tapos nainitan, ulan, init, masisira yung pallet. Hindi ko mabuksan yung aming makise dahil sobrang lakas ng hangin. Baka masira yung makise ba? This weekend, kailangan na makuha na yan ng tiyo ni Nico. Dahil masisira talaga yan. Wala kami mapaglagyan yan eh. Papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Ang lakas ng hangin. Oh, tingnan nyo. Oh my God. Sobrang lakas niya. Ito yung tinutukoy kong palete. Ito yung pinatungan ng panggatong namin dati. Kailangan na makuha yan ng tiyuhin ni Nico. Itong kahoy na to. Ganyan siya. Parang merong bagyo. Lakas-lakas ng hangin. Anyway, napakuluan ko na to ng more than an hour. So, okay na to siya. Konti na lang naman din yung liquid niya. Pero sobrang alat niya. My God. Kayo ba, paano nyo binabawasan yung alat pag maalat yung niluluto nyo? Nagdagdag na ako nito ng tubig. Pero sobrang alat niya pa rin talaga. Siguro yung nilagay kong toyo kagabi at saka yung nilagay kong broth. Maalat din kasi yung broth na nalagay ko kahapon. Nanonood ako ng vlog ni RC. Sobrang alat niya talaga. Ito yung luto na failed for today. Pero kakain na ako eh. Bahala na. Hindi na lang ako magsusos. Kanin is life. Pag hindi talaga ako nakakain ng kanin sa isang araw, kahit na isang beses lang, hindi ako mabubusog talaga. Kahit ano-ano na lang yung kakainin ko. Papainitin ko lang ito. So, uy, excited pa naman ako dito. Hindi kasi ako nag-follow ng mga measurements. Yung akin is tansya-tansya lang, pero hindi ko natansya ng bongga yung nalagay kong toyo. Hindi na lang ako magsusos. Meron pa akong dalawa dito. Mga unta! Uy, mga unta! Maalat yung pagkain ko. Hindi ako proud dito. Pero okay lang. First time ko pa naman magluto ng paksiw na pata. Nga unta! Sobrang lambot niya. Ngaon! Feeling ko kailangan ko itong lutuin ulit sa walang timpla na tubig.
Maalat siya. Masarap pa naman sana siya, pero maalat lang talaga siya. Nagsisi tuloy ako kung bakit ako nagpaksyo. Unang gusto kong lutuin dito is nilaga. Damihan na lang ng kanin tapos kontian ang ulam kasi maalat talaga siya. Ang sarap pa naman sipsipin ng buto. Pero parang feeling ko hindi ko masisipsip dahil maalat talaga siya. Pero alam niyo, gustong-gusto ko pa rin siyang sipsipin. Diba, sinipsip pa talaga kahit na maalat. Ang sarap pa naman, oy. Sinipsip ko talaga, no, kahit na maalat. Pero pag maraming kanin ang kakainin mo, hindi mo na mararamdaman na maalat pala. Tapos ko nang panoorin ang vlog ni RC, so manunod ako ng dirty linen. Comment down below kung paano siya i-minimize. Para mawala yung pagkaalat niya, ilalagay ko yan siya sa freezer ngayon. Para pag nakuha ko na yung idea nyo or comment nyo, pwede ko na siyang lutuin ulit. Paganda na ng paganda ang dirty linen. Huminit na naman siya, oh. Dumaan lang pala yung sobrang dilim na kalangitan. Kakain pala ako neto. First time ko itong itatry. Itong bigay sa akin ng kapitbahay. Ayan, oh, cute-cute. Ang bango-bango. Chocolate siya na merong strawberry. Masarap din pala to. Ngayon ko lang ito natikman. Last. Tatapusin ko lang tong pinapanood ko. Then, mag-start na akong magtupi doon sa mga kailangan kong tupiin. Ang dami-dami, promise. Tapos, magmamap ako doon sa kwarto namin. At, sumakit yung likod ko kakaupo. Ano ba yan, oy? Sign of aging. Sumasakit na yung mga likod-likod. Ginoo ko. Tinatawag ako ng aking mga winashing. Nag-washing ako ng mga pamunas. Ito ang aking ida-dryer. Setting ng washing ko pag mga pamunas is 60 degrees. Natutunan ko to nung nagtrabaho ako sa isang hotel. Hindi naman tinuro sa amin. Yung mayordoma kasi doon, saktong-sakto nasa basement ako, nasa aming locker. Sabi niya sa taga-washing, tinuruan niya ba dahil bago lang. Sabi niya, kailangan ang mga pamunas daw naka 60 degrees. Since nung narinig ko yung turo niya sa tagalaba, yun na din yung ginagawa ko. 60 degrees na din siya. Ito namang mga map ko, lalabhan ko din yan siya ng naka 60 degrees. Yan, at saka yan, mga towels yan. Kasi nagpalit ako ng towels doon sa aming bathroom. Kita nyo, munti ko na makalimutan yung towel sa toilet namin dito. Sa baba. Papalitan ko to ng towel kahit na hindi naman to gaanong ginagamit. Tsaka, pinapalitan ko to dito every week din. Pag nagpapalit ako doon sa itaas, automatic na din na nagpapalit ako sa baba. Next kong lalabhan is itong mga towels. And then, after sa mga towels, etong mga jacket naman. After dito sa mga jacket, etong mga pang-winter ko na damit. Ayan, mga pang-winter yan siya lahat. Hindi naman yan siya madumi. Lalabhan ko lang yan siya ng express. Mga 30 minutes dahil alikabok lang naman yun siya. Then, before ako aakyat sa itaas, kumain pala ako kanina ng isang saging. Before ako umakyat sa itaas, gagawin ko muna to. Ita-transfer ko to. Ilalagay ko yan siya sa freezer. Comment nyo below kung ano ang dapat kong gawin para mag-lessen yung alat niya. Ito lang yung kukunin ko. Ang lambot to. Then, itong mga sangkap. Then, konting sauce siguro. Tapos, pag gusto ko na siyang kainin, kailangan ko na lang siyang dagdagan ng tubig. Yun siguro, no? Na sobrahan ko kasi sa toyo. So, ayun. Maalat na maalat. What is the lesson for today's luto? Dapat, hinay-hinay sa paglagay ng toyo.
Lalagyan ko lang muna siya ng pangalan. Tiningnan ko kasi yung video na finalo ko. Yung feeling ko na marami siyang nilagay na toyo. Kasi sobrang puno yung bowl niya. Feeling ko lang siguro yun. Or baka malaki lang yung tingin ko sa nilagyan niya. Pero yung sa akin, napadami ko siya. Kaya lesson learned, pakunti-kunti muna. Ayan, meron siyang pangalan. Paksiw na Pata, July 4. Tada! O, diba? Lahat ng mga pagkain namin may pangalan. Puno. Papaandarin ko tong dishwasher namin. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko para kay Nico bukas. Wala nang laman yung aming ref eh. Wala nang mga gulay kasi inubos ko kahapon. Feeling ko, yung curry na lang ang ipapabaon ko sa kanya. Dahil Friday pa ako nang-grocery. Normally, Saturday ako nang-grocery. Pero magiging busy kami this Saturday. Hopefully, magawa namin siya. Kasi tagal ko nang gustong gawin yan eh. So, tapos na ako dito sa baba. Aakyat na ako sa itaas dahil ang dami kong tupiin doon. So, second glass ko yun. Uy, ayun na yung aking kalamansi, oh. Feeling ko, masaya na siya dyan. Ayan, oh. Sana lang talaga, no, mamumulaklak siya. Hopefully, sasaya talaga siguro yung aking kaluluwa pag namulaklak yun siya. Tingnan nyo naman yung aking tupiin, oh. Pak!